May isang uri ng laban na hindi mo nakikita, ngunit araw-araw mo itong nararanasan. Hindi ito suntukan, hindi ito sigawan, ito ay tahimik, subtle, halos hindi mo namamalayan. Ngunit unti-unti, may kumokontrol sa iniisip mo, sa nararamdaman mo, at sa mga desisyon mo. At ang pinakamapanganib dito, hindi mo alam na nangyayari na ito dahil ang mga manipulator ay hindi gumagamit ng lakas. Gumagamit sila ng isip. At kung hindi mo nauunawaan ang larong ito, ikaw ang magiging piyesa. Ngunit sa sandaling maintindihan mo ang teknik na ito, hindi ka na muling magiging biktima. Ikaw ang magiging may kontrol. Unang bahagi, ang larong hindi mo namamalayan. Sa simula, ang manipulation ay hindi mukhang manipulation. Hindi ito direktang utos. Hindi ito halatang kontrol. Sa halip, ito ay dumarating sa anyo ng impluensya. Isang ideya na tila galing sa iyo, kahit hindi naman. Isang emosyon na tila natural, kahit ito ay tinulak lamang. Ito ang unang hakbang ng manipulator, ang pagpasok sa iyong isipan ng hindi mo napapansin. Sa psikolohiya, ang tao ay may tinatawag na automatic responses, mga reaksyon na hindi na pinag-iisipan. Kapag may nagsabi ng isang bagay na tumatama sa iyong emosyon, agad kang tumutugon. At dito pumapasok ang manipulators. Hindi nila kinokontrol ang iyong aksyon direkta. Kinokontrol nila ang trigger. Isipin ang isang sitwasyon kung saan may taong biglang nagpakita ng pag-aalala. Tinanong ka kung okay ka lang. Nakinig sa problema mo. Nagbigay ng comfort. Sa unang tingin ito ay mukhang kabutihan, ngunit sa likod nito may posibilidad na ito ay isang paraan upang makuha ang iyong tiwala. At sa sandaling nakuha ang tiwala, mas madali nang impluwensyahan ang iyong desisyon. Ito ang pattern. Hindi ka pipilitin. Ikaw ay dadalhin. Unti-unti. Hanggang sa hindi mo na napapansin na ikaw ay sumusunod. Ito ang dahilan kung bakit ang karamihan sa mga tao ay nahuhuli sa ganitong laro. Dahil hinahanap nila ang halatang kontrol. Ngunit ang tunay na manipulation ay hindi halata. Ito ay komportable. Ito ay parang normal. At ito ay dumarating sa tamang timing. Ngunit may isang paraan para makita ito. Ang awareness. Sa sandaling nagsimula kang magtanong kung bakit mo nararamdaman ang isang bagay, kung bakit ka nagdesisyon ng ganito, at kung saan nanggaling ang impluensya, doon nagsisimula ang depensa. Ito ang unang shift. Mula sa pagiging reactive, papunta sa pagiging observant. At kapag naging observant ka, may mapapansin ka na ang karamihan sa mga desisyon mo ay hindi ganap na iyo. May impluensya, may trigger, may taong naglagay ng ideya. At sa sandaling makita mo ito, nagbabago ang dynamics. Hindi ka na madaling madala. Hindi ka na basta-basta sumusunod. Ito ang unang hakbang sa paglaban. Ang makita ang laro. At sa sandaling makita mo ito, may susunod na mas malalim na layer. Dahil kung ang unang hakbang ng manipulator ay ang pagpasok sa isip mo, ang susunod ay ang pagkontrol ng emosyon mo. At doon, nagsisimula ang tunay na laban. Ikalawang bahagi, ang pagkuha sa iyong emosyon. Sa sandaling nakita mo na ang unang galaw ng manipulator, may isang mas malalim na yugto ang agad na sumusunod. Hindi sila titigil sa pagpasok sa iyong isip. Ang tunay nilang target ay ang iyong emosyon. Dahil ang emosyon ang pinakamabilis na paraan upang kontrolin ang desisyon. Ito ang ikalawang bahagi, ang pagkuha sa iyong nararamdaman. Sa psikolohiya, ang tao ay hindi nagdedesisyon base sa lohika, kundi sa emosyon. Ang lohika ay kadalasang ginagamit lamang upang i-justify ang desisyon na emosyon ang gumawa. At ito ang eksaktong ginagamit ng manipulator. Hindi kanila kinokontrol sa pamamagitan ng argumento. Kinokontrol kanila sa pamamagitan ng pakiramdam. Isipin ang isang sitwasyon kung saan may taong biglang nagdulot sa iyo ng guilt. Hindi direktang sinasabi na ikaw ay mali, ngunit sa paraan ng kanilang pagsasalita, sa tono, sa mga salitang pinili, ikaw ay unti-unting nakakaramdam ng responsibilidad at sa sandaling pumasok ang guilt, nagbabago ang iyong kilos. Ito ang unang uri ng trigger, guilt manipulation, ngunit hindi lang ito ang paraan.
Mayroon ding takot, mayroon ding pangangailangan na tanggapin, mayroon ding desire na mapatunayan ang sarili. Ang manipulator ay hindi basta pumipili ng emosyon. Pinipili niya kung alin ang pinaka-effective para sa iyo. Ito ang kakaibang mekanismo na ang bawat tao ay may emotional weak point. At kapag natamaan ito, nagiging predictable ang kanilang galaw. Isipin ang isang tao na may matinding pangangailangan na magustuhan. Kapag naramdaman niyang siya ay tinatanggihan, gagawa siya ng paraan upang maibalik ang approval. At dito pumapasok ang manipulator. Magbibigay siya ng approval, tapos biglang babawiin. Magbibigay siya ng validation, tapos biglang mawawala. At sa cycle na ito, lalong lalalim ang attachment. Ito ang tinatawag na emotional roller coaster. Isang pattern ng mataas at mababang emotion na unti-unting kumokontrol sa isip ng tao. Ngunit may isang paraan para kontrahin ito. Ang emotional awareness. Sa sandaling marunong kang huminto at tanungin ang sarili mo, bakit ko ito nararamdaman? May dahilan ba o may nag-trigger lang nito? Doon nagsisimula ang kontrol. Dahil kapag na-identify mo ang emosyon, nabawasan ang kapangyarihan nito. Ito ang unang depensa, hindi ang paglaban sa manipulator, kundi ang pag-unawa sa sarili mong reaksyon. Ngunit may mas malalim pang layer. Ang pag-detach. Sa sandaling maramdaman mo na may emosyon na pumapasok, hindi agad tumugon. Huwag agad magdesisyon. Bigyan ng espasyo ang sarili mo. Dahil sa espasyong iyon, bumabalik ang lohika. At sa pagbabalik ng lohika, nababasag ang kontrol. Ito ang tunay na teknik. Hindi mo kailangang makipaglaban. Kailangan mo lamang hindi sumunod agad. Ito ang subtle na pagbabago. Mula sa pagiging reactive, papunta sa pagiging deliberate. At sa sandaling ito ay na-develop mo, may mapapansin kang kakaiba na ang mga bagay na dati mong sinusundan agad, ngayon ay hindi na ganun kalakas ang epekto. Ito ang simula ng kalayaan, ngunit dito pa lang nagsisimula ang laban. Dahil kung ang manipulator ay may control sa emosyon mo, ang susunod niyang target ay ang iyong perception ng realidad. At doon, magsisimula ang mas mapanganib na teknik, ang pagbaluktot ng katotohanan mismo. Ikatlong bahagi, ang pagbaluktot ng realidad. Sa sandaling nagsimula kang maging aware sa iyong emosyon at hindi na agad tumutugon sa bawat trigger, may isang mas mapanganib na hakbang ang ginagamit ng manipulator. Dahil kung hindi ka na niya kayang kontrolin sa simpleng emosyon, babaguhin niya ang paraan ng iyong pagtingin sa realidad. Ito ang ikatlong bahagi, ang pagbaluktot ng katotohanan. Sa psikolohiya, ang perception ang nagdidikta kung paano natin naiintindihan ang mundo. Hindi kung ano ang totoo, kundi kung ano ang pinaniniwalaan nating totoo. At dito pumapasok ang isa sa pinakamapanganib na teknik, ang gaslighting. Isipin ang isang sitwasyon kung saan may nangyari. Malinaw sa iyo kung ano ang nakita mo, kung ano ang narinig mo, at kung ano ang naramdaman mo. Ngunit kapag kinumpronta mo ang tao, bigla niyang babaliktarin ang kwento. Sobra ka lang mag-isip. Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi naman talaga ganun ang nangyari. Sa una, parang maliit lamang ito. Ngunit kapag ito ay paulit-ulit na nangyari, nagsisimula kang magduda sa sarili mo. Ito ang layunin. Hindi lamang baguhin ang kwento, kundi baguhin ang tiwala mo sa sarili mong perception. Ito ang kakaibang mekanismo na kapag hindi ka na sigurado sa sarili mong pag-iisip, mas madali kang kontrolin. Dahil kapag nawalan ka ng tiwala sa sarili mong judgment, hahanap ka ng external na gabay. At sa puntong iyon, ang manipulator ang nagiging reference mo. Ito ang pinakamapanganib na yugto. Dahil hindi mo na lang sinusunod ang tao, naniniwala ka na siya ang tama. Ngunit may paraan para kontrahin ito, ang paghawak sa katotohanan. Sa sandaling may naramdaman kang hindi tugma, huwag agad i-dismiss. Ibalik mo ang sarili mo sa facts. Ano ang eksaktong nangyari? Ano ang eksaktong sinabi? Ano ang eksaktong naramdaman mo? At huwag mong hayaang burahin ito.
Ito ang unang depensa, ang pag-anchor sa realidad. Ngunit may mas malalim pang hakbang, ang external validation. Hindi ito nangangahulugan na hihingi ka ng approval sa iba. Ngunit minsan, mahalagang i-check kung ang perception mo ay may basehan. Isang neutral na perspective na hindi kontrolado ng manipulator. Sa ganitong paraan, nababasag ang ilusyon. Dahil ang gaslighting ay gumagana lamang kapag ikaw ay isolated sa sarili mong perception. Ngunit kapag may ibang reference point, nawawala ang control. Ito ang shift. Mula sa pagduda sa sarili, papunta sa muling pagtitiwala sa sarili. Ngunit mahalagang tandaan, ang manipulator ay bihirang tumigil sa isang teknik. Kung hindi gumana ang gaslighting, may susunod siyang hakbang. At kadalasan, ito ay mas tahimik, mas subtle, at mas mahirap makita. Ito ang paghubog ng narrative. Hindi lamang kung ano ang iniisip mo, kundi kung paano mo iniisip ang mga bagay. At doon, nagsisimula ang mas malalim na kontrol, kung saan hindi na lang ang katotohanan ang binabaluktot, kundi ang buong kwento ng iyong realidad. Ika-4 na bahagi, ang pagbuo ng kwento na ikaw mismo ang naniniwala. Sa sandaling nagsimula kang magtanong sa realidad at hawakan ang sarili mong perception, hindi pa rin natatapos ang laro. Dahil ang isang mahusay na manipulator ay hindi lamang babaluktot ng mga pangyayari. Bubuo siya ng isang buong kwento na ikaw mismo ang paniniwalaan. Ito ang ika-4 na bahagi, ang paghubog ng narrative. Sa psikolohiya, ang tao ay hindi lamang nagre-react sa mga pangyayari. Gumagawa siya ng kwento tungkol dito. At ang kwentong iyon ang nagdidikta kung paano niya naiintindihan ang mundo. Ito ang susi. Kung makokontrol ng manipulator ang kwento sa isip mo, makokontrol niya ang iyong realidad. Isipin ang isang sitwasyon kung saan may paulit-ulit na pattern, may mga bagay na hindi tama, may mga kilos na hindi tugma. Ngunit sa halip na direktang baguhin ang katotohanan, ang manipulator ay magbibigay ng interpretasyon. Ganito ako dahil nag-aalala lang ako sa iyo. Ginawa ko yun dahil mahal kita. Kung hindi kita kinokontrol, baka mapahamak ka. Sa unang tingin, ito ay parang may dahilan, parang may logic. Ngunit sa loob nito, may isang subtle na pagbabago. Ang maling kilos ay nagiging tama. Dahil sa kwento, ito ang kakaibang mekanismo na ang tao ay mas madaling tumanggap ng isang bagay kapag may narrative na sumusuporta dito. At sa sandaling tinanggap mo ang narrative, tinanggap mo na rin ang kontrol. Ito ang dahilan kung bakit ang manipulation ay bihirang direkta. Hindi ka pipilitin. Sa halip, bibigyan ka ng kwento na ikaw mismo ang bubuo sa isip mo. At kapag ikaw ang bumuo nito, lalo mo itong pinaniniwalaan. Ngunit may isang paraan para kontrahin ito. Ang paghiwalay ng aksyon sa interpretasyon. Sa sandaling may nangyari, huwag agad tanggapin ang paliwanag. Balikan ang mismong aksyon. Ano ang ginawa? Ano ang epekto nito sa iyo? At kung tatanggalin mo ang lahat ng paliwanag, ano ang natitira? Ito ang unang depensa, ang pagtingin sa katotohanan ng walang filter, ngunit may mas malalim pang hakbang. Ang pag-question sa narrative. Hindi sapat na makita ang aksyon. Kailangan mo ring tanungin ang kwento na ibinibigay sa iyo. Ito ba ay consistent? Ito ba ay may sense? O ito ba ay isang paraan lamang upang i-justify ang isang bagay na hindi tama? Sa ganitong paraan, nagsisimula kang magkaroon ng clarity. At sa clarity na iyon, nawawala ang impluensya ng manipulator. Ngunit mahalagang tandaan, ang narrative ay hindi agad nawawala. Kung matagal mo na itong pinaniniwalaan, maaaring mahirap itong bitawan. Maaaring may resistance. Maaaring may emosyon na bumabalik. Ito ay normal. Dahil ang narrative ay hindi lamang ideya. Ito ay konektado sa emosyon. Kaya ang tunay na diskarte ay hindi bigla ang pagtanggi, kundi unti-unting pag-unawa, unti-unting paghiwalay sa kwento, hanggang sa makita mo ang realidad ng malinaw. Ito ang shift mula sa pagiging bahagi ng kwento, papunta sa pagiging observer nito. At sa sandaling ito ay mangyari, may isang bagong antas ng kontrol ang lilitaw.
Hindi ka na madaling maimpluwensyahan ng mga salita. Hindi ka na basta-basta nadadala ng paliwanag. Ikaw na ang nagdedesisyon kung ano ang paniniwalaan mo. Ngunit dito pa lang nagsisimula ang susunod na yugto. Dahil kung ang manipulator ay hindi na kayang kontrolin ang iyong emosyon at narrative, gagamit siya ng ibang paraan. Mas direkta, mas personal, at mas mapanganib. Ito ang pag-atake sa iyong identidad, kung saan hindi na lamang ang iniisip mo ang target, kundi kung sino ka bilang tao. At doon, nagsisimula ang pinakamalalim na anyo ng kontrol. Ikalimang bahagi, ang pag-atake sa iyong identidad. Sa sandaling nabasag mo na ang kontrol sa emosyon at nagsimula kang makita ang mga narrative na sinusubukang ipasok sa iyong isip, ang manipulator ay lilipat sa isang mas direktang target. Hindi na lamang ang iyong reaksyon, hindi na lamang ang iyong perception. Ikaw mismo. Ito ang ikalimang bahagi, ang pag-atake sa iyong identidad. Sa psikolohiya, ang identidad ang pundasyon ng lahat ng desisyon. Kung paano mo nakikita ang sarili mo, iyon ang magdidikta kung ano ang kaya mong gawin, kung ano ang tinatanggap mo, at kung ano ang tinatanggihan mo. At ito ang eksaktong pinupuntirya ng manipulator. Hindi kanya agad babaguhin, unti-unti, sa maliliit na paraan, hanggang sa hindi mo napapansin na nagbabago ka na. Isipin ang isang sitwasyon kung saan may taong paulit-ulit na naglalagay ng label sa iyo. Masyado kang emosyonal. Hindi ka marunong magdesisyon. Hindi ka ganun ka-strong. Sa una, parang opinyon lamang ito. Ngunit kapag ito ay paulit-ulit, nagsisimula itong pumasok sa isip mo. At kapag pumasok ito sa isip mo, nagiging bahagi ito ng iyong identidad. Ito ang kakaibang mekanismo na ang paulit-ulit na mensahe ay nagiging paniniwala. At ang paniniwala ay nagiging realidad. Sa sandaling naniwala ka na ikaw ay ganito, magsisimula kang kumilos ayon dito. At sa puntong iyon, hindi ka na kailangang kontrolin ng manipulator. Ikaw na mismo ang naglilimita sa sarili mo. Ito ang pinakamapanganib na anyo ng manipulation. Hindi ka na nila kinokontrol mula sa labas. Ikaw na ang kumokontrol sa sarili mo batay sa maling identidad. Ngunit may paraan para kontrahin ito. Ang muling pag-angkin sa sarili. Sa sandaling may narinig kang label, huwag mo itong tanggapin agad. Tanungin mo ang sarili mo. Ito ba ay totoo? Ito ba ay consistent sa lahat ng sitwasyon? O ito ba ay isang isolated na opinion lamang? Ito ang unang depensa, ang hindi pag-absorb ng bawat sinasabi ng iba. Ngunit may mas malalim pang hakbang, ang pagbuo ng sariling identidad. Kung hindi malinaw kung sino ka, madali kang mahuhubog ng iba. Ngunit kung may malinaw kang paniniwala sa sarili mo, mas mahirap itong baguhin. Ito ang tunay na lakas. Hindi ang pagiging immune sa opinyon, kundi ang pagkakaroon ng malinaw na base kung saan ka nakatayo. Sa ganitong paraan, ang mga salitang ibinabato sa iyo ay hindi agad nagiging bahagi ng iyong sistema. Dumaan muna ito sa filter. At kung hindi ito tugma sa katotohanan, hindi mo ito tinatanggap. Ngunit mahalagang tandaan, ang manipulator ay hindi laging direkta sa pag-atake sa identidad. Minsan, ito ay ginagawa sa pamamagitan ng comparison. Bakit si ganito mas magaling kaysa sayo? Dapat ganito ka rin. Sa ganitong paraan hindi kanya direktang binababa. Ngunit pinaparamdam niya na kulang ka. At ang pakiramdam na yon, ang kanyang ginagamit. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang maunawaan ang sarili mong halaga. Hindi base sa comparison, kundi base sa sariling standard. Sa sandaling ito ay malinaw sa iyo, may mapapansin kang pagbabago. Hindi ka na madaling maapektuhan ng opinyon. Hindi ka na basta-basta natitinag ng label. At higit sa lahat, hindi ka na madaling baguhin. Ito ang ikalimang antas ng depensa, ang pagiging matatag sa sarili. Ngunit dito pa lang nagiging mas agresibo ang laro. Dahil kung ang manipulator ay hindi na kayang baguhin kung sino ka, susubukan niyang baguhin ang sitwasyon sa paligid mo, ang mga tao, ang environment, at ang dynamics. At doon, magsisimula ang susunod na teknik, ang pag-isolate sa iyo upang mas madali kang kontrolin.
Ika-6 na bahagi, ang paghihiwalay sa iyo sa iba. Sa sandaling hindi ka na madaling maapektuhan sa emosyon, hindi ka na basta naniniwala sa binabaluktot na realidad at hindi na kayang baguhin ang iyong identidad, lilipat ang manipulator sa isang mas strategic na galaw. Dahil kung hindi ka niya kayang kontrolin ng direkta, babaguhin niya ang paligid mo. Ito ang ika-6 na bahagi, ang pag-isolate. Sa psikolohiya, ang tao ay mas malakas kapag may reference, kapag may ibang pananaw, kapag may mga taong nagbibigay ng ibang perspective. Ngunit sa sandaling ikaw ay na-isolate, nawawala ang mga reference na ito at kapag wala kang ibang mapagkumparahan, mas madaling baguhin ang iyong perception. Ito ang eksaktong layunin ng manipulator. Hindi ka niya lalayuan, ilalayo ka niya sa iba. Isipin ang isang sitwasyon kung saan unti-unting may mga komento tungkol sa ibang tao sa paligid mo. Hindi ka nila naiintindihan. Hindi sila maganda ang intensyon. Mas okay na tayo na lang ang mag-usap. Sa una, parang concern ito, parang proteksyon. Ngunit sa loob nito, may isang subtle na pagbabago. Unti-unti kang inilalayo sa ibang pananaw. At habang ito ay nangyayari, lalong lumalakas ang impluensya ng manipulator. Ito ang kakaibang mekanismo na ang isolation ay hindi agad halata. Ito ay unti-unti. Hanggang sa isang araw, mapapansin mo na iisa na lang ang source ng perspective mo. At iyon ang pinakamapanganib na posisyon. Dahil kapag iisa lang ang pinapakinggan mo, wala ka ng paraan para makita ang katotohanan mula sa ibang anggulo. Ngunit may paraan para kontrahin ito. Ang pagpapanatili ng koneksyon. Sa sandaling may naramdaman kang distansya sa ibang tao, huwag agad itong tanggapin. Tanungin mo kung saan ito nanggaling. Ito ba ay natural o may impluensya? Ito ang unang depensa. Ang pagiging conscious sa pagbabago ng iyong social circle. Ngunit may mas malalim pang hakbang. Ang pagbuo ng sariling network ng perspective. Hindi sapat na may kausap ka. Kailangan mong magkaroon ng iba't ibang uri ng tao sa paligid mo. Mga taong may iba't ibang pananaw, iba't ibang karanasan, iba't ibang pagtingin sa mundo. Sa ganitong paraan, hindi ka madaling makulong sa iisang narrative. Ito ang tunay na lakas, ang pagkakaroon ng maraming reference point. Ngunit mahalagang tandaan, ang isolation ay hindi laging tungkol sa paglayo sa iba. Minsan ito ay tungkol sa emotional dependency, kung saan ang manipulator ang nagiging pangunahing source ng comfort, validation at direction. At kapag nangyari ito, kahit may ibang tao sa paligid mo, parang wala pa rin silang epekto. Ito ang mas malalim na anyo ng isolation. Hindi pisikal, kundi emosyonal. Kaya ang tunay na depensa ay hindi lamang panlabas. Ito ay panloob. Ang kakayahang hindi umasa sa iisang source para sa iyong emosyon. Ang kakayahang mag-stand sa sarili mong desisyon. At ang kakayahang hindi madaling maimpluwensyahan kahit may malakas na presensya sa paligid mo. Ito ang ika-6 na antas ng depensa, ang pagiging hindi madaling ihiwalay. At sa sandaling ito ay naabot mo, nagiging mas mahirap para sa manipulator ang kontrolin ka. Ngunit hindi pa rin siya titigil. Dahil kung hindi ka niya kayang i-isolate, susubukan niyang kontrolin ang iyong reaksyon sa mas diretsyong paraan. Hindi na subtle, hindi na tahimik, kundi sa pamamagitan ng pressure. At doon, magsisimula ang susunod na teknik, ang pagpilit sa iyo na magdesisyon ng mabilis, bago ka pa makapag-isip. Ika-7 bahagi, ang pagmamadali sa iyong desisyon, sa sandaling hindi ka na nila kayang ihiwalay at hindi ka na basta-basta nadadala ng emosyon o narrative, lilipat ang manipulator sa isang mas direktang paraan ng kontrol. Hindi na siya maghihintay. Hindi na siya maglalaro ng tahimik. Pipilitin kanyang magdesisyon. Agad. Ito ang ika-7 bahagi. Ang paggamit ng pressure at urgency. Sa psikolohiya, ang tao ay mas madaling magkamali kapag siya ay nasa ilalim ng pressure. Kapag may pakiramdam na kailangan mong magdesisyon ngayon, nawawala ang oras para mag-isip, nawawala ang espasyo para mag-analyze. At sa kawalan ng espasyong iyon,
Bumabalik ang automatic response. Ito ang eksaktong gustong mangyari ng manipulator. Isipin ang isang sitwasyon kung saan bigla kang nilagay sa posisyon na kailangan mong pumili. Magdesisyon ka na ngayon. Hindi na pwedeng hintayin. Kung hindi ka sasagot, ibig sabihin wala kang pakialam. Sa unang tingin, parang normal lamang ito. Ngunit sa loob nito, may isang subtle na pressure. Ang urgency. At ang urgency ay hindi neutral. Ito ay tool. Dahil kapag nagmadali ka, hindi ka na nag-iisip ng malinaw. Ito ang kakaibang mekanismo na ang bilis ng desisyon ay direktang nakakaapekto sa kalidad nito. At kapag bumaba ang kalidad ng desisyon, tumataas ang chance na makontrol ka. Ngunit may paraan para kontrahin ito. Ang pagbagal. Sa sandaling may naramdaman kang pressure, huwag agad sumunod. Kahit gaano ka-intense ang sitwasyon, may isang bagay na maaari mong gawin. Huminto. Bigyan ng espasyo ang sarili mo. Ito ang unang depensa. Ang hindi pagpayag na ang ibang tao ang magdikta ng iyong timing. Ngunit may mas malalim pang hakbang. Ang pag-reframe ng urgency. Sa halip na isipin na kailangan mong magdesisyon agad, tanungin mo ang sarili mo. Totoo bang urgent ito? May consequence ba kung hindi ako magdesisyon ngayon? O may taong gustong magmadali ako para hindi ko mapag-isipan? Sa ganitong paraan, nababasag ang illusion ng urgency. At kapag nabasag ito, bumabalik ang kontrol sa iyo. Ngunit mahalagang tandaan, ang manipulator ay maaaring gumamit ng emosyon upang palakasin ang pressure. Maaaring gamitin ang guilt, takot, o kahit galit upang pilitin kang kumilos. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkontrol ng emosyon ay konektado sa batas na ito. Kung hindi ka stable sa emosyon, mas madali kang ma-pressure. Ngunit kung kaya mong manatiling kalmado, kahit sa gitna ng urgency, nagiging mahirap kang kontrolin. Ito ang tunay na lakas. Hindi ang bilis ng reaksyon, kundi ang kontrol sa timing. Sa modernong mundo, makikita ito sa maraming sitwasyon. Sa negosyo, sa relasyon, sa social interactions. Ang taong marunong maghintay ay kadalasang may advantage sa taong nagmamadali dahil habang ang isa ay kumikilos agad, ang isa ay nag-oobserba. At sa observation na iyon, lumilitaw ang tamang galaw. Ito ang ikapitong antas ng depensa. Ang kakayahang hindi madala ng pressure at sa sandaling ito ay na-develop mo, may mapapansin kang pagbabago. Hindi ka na madaling madala ng urgency. Hindi ka na basta-basta napipilit. At higit sa lahat, ikaw na ang nagtatakda ng tempo. Ngunit dito pa lang nagiging mas agresibo ang laro. Dahil kung hindi ka na kayang pilitin sa bilis, susubukan ng manipulator na baguhin ang iyong emosyon sa ibang paraan. Mas tahimik, mas subtle, at mas mapanganib. Ito ang paglikha ng dependency sa approval, kung saan hindi ka na pinipilit, kundi ikaw na mismo ang naghahanap ng validation. At doon, nagsisimula ang susunod na yugto ng kontrol. Parte 8 completa con cerca de 18K de caracteres en Filipino. ChatGPT Roteirista, ikawalong. Bahagi, ang paglikha ng pag-asa sa approval. Sa sandaling hindi ka na madaling madala ng pressure at natutunan mong kontrolin ang iyong timing, lilipat ang manipulator sa isang mas tahimik ngunit mas malalim na paraan ng impluensya. Hindi ka na niya pipilitin. Hindi ka na niya dadalhin sa urgency. Sa halip, hahayaan kanyang ikaw ang lumapit. Ito ang ikawalong bahagi, ang paglikha ng dependency sa approval. Sa psikolohiya, ang tao ay may natural na pangangailangan na tanggapin. Gusto nating maramdaman na tayo ay sapat, na tayo ay pinapahalagahan, at na tayo ay kinikilala. At ang pangangailangang ito ang ginagamit ng manipulator. Hindi niya ito sisirain. Gagamitin niya ito. Isipin ang isang sitwasyon kung saan may taong nagbibigay sa iyo ng approval. Pinupuri ka. Pinaparamdam sa iyo na ikaw ay mahalaga. Ngunit hindi ito consistent. May mga sandali na ibinibigay ito at may mga sandali na bigla itong nawawala. Ito ang pattern. Approval, tapos withdrawal.
tapos approval ulit. At sa cycle na ito, nagkakaroon ng dependency. Ito ang kakaibang mekanismo na ang inconsistent reward ay mas nakaka-addict kaysa sa consistent na reward. Kapag palagi mong nakukuha ang approval, nagiging normal ito. Ngunit kapag ito ay nawawala at bumabalik, nagiging mahalaga ito. At sa puntong iyon, hindi mo na hinahanap ang tao. Hinahanap mo na ang pakiramdam. Ito ang shift. Mula sa koneksyon, papunta sa dependency. Ngunit may paraan para kontrahin ito. Ang pagputol sa cycle. Sa sandaling mapansin, muna ang approval ay ginagamit bilang tool, huwag mo itong habulin. Huwag mong gawing basehan ng iyong halaga ang validation ng iba. Ito ang unang depensa, ang pagkuha ng kontrol sa iyong sariling self-worth. Ngunit may mas malalim pang hakbang, ang pagiging independent sa emosyon. Kung ang pakiramdam mo ay nakadepende sa ibang tao, madali kang makokontrol. Ngunit kung ang pakiramdam mo ay nanggagaling sa sarili mo, nawawala ang leverage. Ito ang tunay na lakas. Ang hindi paghingi ng approval, kundi ang pagkakaroon nito sa loob. Ngunit mahalagang tandaan, ang manipulator ay bihirang magpakita ng intensyon sa simula. Maaaring mukhang genuine ang kanilang approval. Maaaring mukhang totoo ang kanilang intensyon. Kaya ang susi ay hindi pagiging paranoid, kundi pagiging observant. Tingnan ang pattern. Ito ba ay consistent? O ito ba ay may cycle na naglalayo at naglalapit sa iyo? Sa ganitong paraan, makikita mo ang diskarte sa likod ng kilos. At sa sandaling makita mo ito, nababasag ang epekto. Ito ang ikawalong antas ng depensa, ang pagiging hindi umaasa sa approval. At sa sandaling ito ay malinaw sa iyo, may isang mas malalim na yugto ang susunod. Dahil kung hindi ka na kayang kontrolin sa pamamagitan ng validation, susubukan ng manipulator na kontrolin ang iyong takot. Hindi sa pamamagitan ng direktang pananakot, kundi sa pamamagitan ng pagkawala. At doon, magsisimula ang susunod na teknik, ang paggamit ng pagkawala bilang sandata. Ikasiyam na bahagi, ang paggamit ng pagkawala bilang sandata. Kapag hindi ka na naapektuhan ng pressure at hindi ka na rin umaasa sa approval, pumapasok ang manipulator sa isa sa pinakamapanganib na yugto ng kontrol. Hindi na siya magbibigay, hindi na siya kukuha, siya ay mawawala. Hindi basta-basta, kundi sa eksaktong sandali kung kailan nagsisimula kang maging komportable. Ito ang ikasiyam na bahagi, ang paggamit ng pagkawala bilang sandata. Sa psikolohiya, may isang prinsipyo na mas malakas kaysa sa pagnanais na makakuha. Ito ay ang takot na mawalan, loss aversion. Mas matindi ang sakit ng pagkawala kaysa sa saya ng pagkakaroon. At ito ang ginagamit ng manipulator upang baliktarin ang sitwasyon. Dahil kapag may nawala, biglang nagiging mahalaga. Isipin ng isang tao na laging nandyan, laging available, laging nagbibigay ng atensyon. Sa simula, maaaring hindi mo ito masyadong pinapansin. Ngunit sa sandaling mawala siya, biglang may bakanteng espasyo. At ang espasyong iyon, nagiging ingay sa isip mo. Ito ang mekanismo. Hindi niya kailangang kontrolin ang isip mo ng direkta. Kailangan lang niyang mag-iwan ng kakulangan. At ang isip mo na mismo ang pupuno nito. Ito ang pinakamapanganib na bahagi. Dahil hindi mo na nararamdaman na ikaw ay kinokontrol. Pakiramdam mo, ikaw ang may gustong bumalik. Ito ang kabaliktaran ng kontrol. Kung saan ang target, ang kusang lumalapit, ngunit may paraan para kontrahin ito. Ang pag-unawa sa pagkawala. Hindi lahat ng nawawala ay mahalaga. At hindi lahat ng nararamdamang kakulangan ay totoo. Sa sandaling may umalis, huwag agad punuin ang espasyo. Huwag agad mag-react. Hayaan mo ang sarili mong maramdaman ang kawalan nang hindi ito agad inaayos. Ito ang unang depensa, ang pagtanggap ng pagkawala nang hindi ito tinatakasan. Ngunit may mas malalim pang hakbang, ang pag-obserba sa sarili mong reaksyon. Tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang nawawala? Ang tao ba? O ang pakiramdam na binibigay niya? Sa tanong na ito, nagsisimulang malinaw ang sitwasyon. Dahil kadalasan, hindi ang tao ang hinahanap, kundi ang emosyon. At kapag naintindihan mo ito,
Nawawala ang kapangyarihan ng pagkawala. Ito ang punto kung saan bumabalik ang kontrol sa iyo. Hindi ka na reactive. Hindi ka na basta-basta bumabalik dahil lang sa absence. Ikaw na ang pumipili kung ano ang mahalaga. Ngunit mahalagang tandaan, ang manipulator ay maaaring bumalik sa eksaktong sandali kung kailan ikaw ay nagsisimula ng mag-move on. Ito ang tinatawag na re-entry. Bigla siyang lilitaw, parang walang nangyari. At dito sinusubok kung natutunan mo na ang leksyon. Kung babalik ka agad, nangangahulugan na gumana ang pagkawala. Ngunit kung mananatili kang kalmado, nabigo ang teknik. Ito ang ikasiyam na antas ng depensa, ang hindi pagiging alipin ng pagkawala. At sa sandaling ito ay malinaw sa iyo papasok ang huling yugto, ang pinakamapanganib. Dahil hindi na nito kailangan ng emosyon, pressure o pagkawala. Direkta nitong tatamaan ang iyong pagkakakilanlan kung sino ka, at doon matatapos ang laro. O magsisimula ang iyong tunay na kontrol. Ikasampung bahagi. Ang pagkontrol sa iyong pagkakakilanlan sa puntong ito. Kung nalampasan mo ang pressure, hindi ka na umaasa sa approval, at hindi ka na rin nadadala ng pagkawala. Isang huling hakbang ang natitira para sa manipulator. Hindi na emosyon, hindi na oras, hindi na presensya, ikaw na mismo. Ito ang ikasampung bahagi. Ang pagkontrol sa iyong pagkakakilanlan. Sa psikolohiya, ang pinakamalalim na antas ng impluensya ay hindi kapag kinokontrol ang iyong desisyon, kundi kapag naapektuhan kung paano mo nakikita ang sarili mo. Dahil kapag nagbago ang iyong identity, kusang nagbabago ang iyong kilos. Hindi ka na kailangang utusan. Ikaw na ang kikilos ayon sa bagong bersyon ng sarili mo. Ito ang ultimate na layunin ng manipulator. Hindi ka kontrolin mula sa labas, kundi baguhin ka mula sa loob. Isipin ang isang sitwasyon kung saan unti-unti kang tinuturuan kung sino ka dapat maging. Hindi ka ganito. Mas bagay sa iyo ang ganito. Dapat ganito ka kumilos. Sa simula, parang simpleng opinyon lamang ito. Ngunit sa paulit-ulit na exposure, nagiging paniniwala. At sa sandaling naniwala ka, nagiging identity. Ito ang proseso. Mula sa suggestion, papunta sa internalization. At kapag na-internalize na, hindi mo na kino-question. Ito ang pinakamapanganib na bahagi. Dahil hindi mo na nakikita ang impluensya. Pakiramdam mo, ikaw ito. Ngunit may paraan para kontrahin ito. Ang pagbalik sa sarili. Sa sandaling, mapansin mong nagbabago ang iyong kilos, huminto ka. Tanungin mo ang sarili mo, ako ba ito? O may impluensyang nagdidikta kung sino ako dapat maging? Ito ang unang depensa, ang pagkakaroon ng awareness sa identity shift. Ngunit may mas malalim pang hakbang, ang pagtatayo ng sariling identity. Kung wala kang malinaw na pagkakakilanlan, madali itong baguhin ng iba. Ngunit kung alam mo kung sino ka, mahirap kang galawin. Ito ang tunay na kalayaan, hindi ang kawalan ng impluensya, kundi ang kakayahang pumili kung alin ang papasukin. Sa modernong mundo, maraming puwersa ang gustong hubugin ang identity ng tao. Social media, relasyon, lipunan, lahat ay may narrative kung sino ka dapat maging, at kung hindi ka conscious, madadala ka. Ngunit kung ikaw ay aware, nagiging selective ka, at doon nagsisimula ang tunay na kontrol. Hindi mo kailangang labanan ang lahat. Kailangan mo lang piliin kung alin ang papayagan mong pumasok. Ito ang huling antas, ang kontrol sa sarili. Hindi ka na reactive, hindi ka na dependent, hindi ka na madaling baguhin. Ikaw na ang nagdidikta kung sino ka. At sa sandaling ito ay malinaw sa iyo, nagbabago ang buong laro. Hindi ka na target. Ikaw na ang observer. At sa pagiging observer na iyon, nakikita mo ang mga pattern, ang mga teknik, ang mga galaw. At dahil nakikita mo na sila, hindi ka na nila kayang kontrolin. Ito ang pagtatapos, ngunit hindi ito katapusan. Ito ang simula ng isang bagong antas, kung saan hindi ka na basta-basta naaapektuhan ng mundo sa paligid mo. At kung saan ang bawat kilos mo ay hindi na reaksyon, kundi desisyon. Isang desisyon na malinaw, isang desisyon na sa iyo nang gagaling, at isang desisyon
na hindi na madaling galawin ng kahit sino. Ika-11 bahagi, ang huling antas. Ang tahimik na kontrol sa puntong ito, maraming tao ang naniniwala na tapos na ang laro, na kapag hindi ka na nadadala ng emosyon, pressure, pagkawala o kahit pagbabago ng identity, wala nang maaaring gawin ng manipulator. Ngunit dito, nagsisimula ang pinakamapanganib na antas, hindi na kontrol sa iyo, kundi kontrol sa kapaligiran mo. Ito ang ika-11 bahagi, ang tahimik na kontrol. Sa halip na baguhin ka, babaguhin niya ang mundo sa paligid mo hanggang sa ikaw mismo ang mag-adjust. Ito ang kakaibang mekanismo na ang tao ay hindi lang naapektuhan ng direktang impluensya, kundi pati ng environment kung saan siya nakalagay. At kung kontrolado ang environment, hindi na kailangang kontrolin ng tao. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang lahat ng tao sa paligid mo ay may parehong pananaw, parehong narrative, parehong reaksyon. Unti-unti, kahit hindi ka direktang kinakausap, nagsisimula kang magbago. Hindi dahil pinilit ka, kundi dahil iyon na ang normal. Ito ang kapangyarihan ng environment, at ito ang ginagamit ng manipulator sa huling yugto. Hindi ka niya kakausapin, hindi ka niya pipilitin. Aayusin niya lang ang mundo sa paligid mo. At doon, ikaw na ang gagalaw ayon sa setup na iyon. Ito ang pinakamahirap makita dahil walang malinaw na aksyon, walang direktang manipulation, ngunit ang epekto malalim. Ngunit may paraan para kontrahin ito, ang paglayo. Hindi pisikal na paglayo agad, kundi mental na distansya. Sa sandaling mapansin mong pare-pareho ang narrative sa paligid mo, huwag agad tanggapin ito bilang katotohanan. Tingnan mo ito bilang isang perspective, hindi bilang realidad. Ito ang unang depensa, ang hindi pagiging absorb sa environment. Ngunit may mas malalim pang hakbang, ang pagpili ng environment. Kung ang lugar kung saan ka naroroon ay humuhubog sa iyo, may kapangyarihan ka ring pumili kung saan ka lalagay. Ito ang tunay na kontrol. Hindi ang paglaban sa lahat ng impluensya, kundi ang pagpili kung alin ang papayagan mong makaapekto sa iyo. Sa modernong mundo, mas madali itong makita. Social media, grupo ng kaibigan, trabaho, lahat ay may sariling environment na may sariling rules. At kung hindi ka conscious, maa-absorb ka. Ngunit kung ikaw ay aware, nagiging strategic ka. Pinipili mo kung saan ka lalagay. Pinipili mo kung anong impormasyon ang papasukin mo. Pinipili mo kung anong energy ang hahayaang manatili sa paligid mo. Ito ang ika-11 antas ng depensa, ang pagiging selective sa environment. At sa sandaling ito ay malinaw sa iyo, may isang huling realization ang darating, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pag-iwas sa manipulation, kundi sa pag-unawa dito. Dahil kapag naiintindihan mo ang mga galaw, nakikita mo ang mga pattern. At kapag nakikita mo ang pattern, hindi ka na naliligaw. Ikaw na ang may kontrol. At sa puntong ito, nagbabago ang papel mo sa laro. Hindi ka na biktima. Hindi ka na target. Ikaw na ang nag-oobserba. At sa pagiging observer na yon, lumalalim ang iyong kakayahan. Hindi para manipulahin ang iba, kundi para hindi na muling makontrol. Ito ang tunay na kalayaan, hindi ang kawalan ng impluensya, kundi ang kakayahang manatiling malinaw sa gitna nito. At doon nagtatapos ang siklo. Ngunit para sa mga handang makita, doon palang nagsisimula ang mas malalim na laro. Ika-12 bahagi, ang huling paglalantad. Ikaw ang sistema sa lahat ng napagdaanan mo, mula sa emosyon, pressure, approval, pagkawala, identity, hanggang sa environment. May isang huling katotohanan na kailangang maunawaan. Hindi lang tungkol sa kanila ang laro, tungkol ito sa iyo. Ito ang ika-12 bahagi. Ang huling paglalahad. Sa sikolohiya ng kapangyarihan, may isang antas na lampas sa pag-iwas, lampas sa depensa, at lampas sa simpleng awareness. Ito ay ang integrasyon, kung saan hindi mo lang naiintindihan ang manipulation, kundi naiintindihan mo kung paano ito gumagalaw sa loob mo. Dahil ang totoo, walang manipulator ang may kapangyarihan kung walang bahagi sa iyo na tumutugon.
Ito ang pinakamahirap tanggapin, na ang lahat ng teknik gumagana lang dahil may kahinaan na pinapasok. Hindi ito insulto. Ito ay mekanismo. Dahil ang tao ay may emosyon, pangangailangan, at mga sugat na hindi pagganap na naiintindihan. At doon pumapasok ang impluensya, hindi bilang puwersa, kundi bilang koneksyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang pag-iwas lamang. Kailangan ang pag-unawa sa sarili. Sa sandaling nakita mo kung saan ka naaapektuhan, doon nagsisimula ang tunay na kontrol. Isipin mo ang lahat ng teknik na napag-usapan. Ang pressure, gumagana kung may takot kang mawalan. Ang approval, gumagana kung naghahanap ka ng validation. Ang pagkawala, gumagana kung may attachment ka na hindi mo naiintindihan. Ang identity shift, gumagana kung wala kang matibay na pagkakakilanlan. At ang environment, gumagana kung hindi ka conscious sa pinapasok mo sa isip mo. Sa bawat isa sa mga ito, may bahagi sa iyo na kailangang tingnan. Ito ang integrasyon. Hindi mo kailangang sirain ang sarili mo. Kailangan mo lang maintindihan. At sa pag-intindi na iyon, nagbabago ang lahat. Hindi ka na lumalaban sa labas. Inaayos mo ang loob. At sa sandaling maayos ang loob, humihina ang epekto ng labas. Ito ang tunay na lakas. Hindi ang pagiging immune sa lahat, kundi ang pagiging malinaw sa sarili. Ngunit may mas malalim pa. Sa sandaling naiintindihan mo ang sistema, may kakayahan kang gamitin ito. Hindi para kontrolin ang iba ng walang dahilan, kundi para mag-navigate sa mundo ng mas malinaw. Ito ang pagbabago ng perspektibo, mula sa pagiging target, papunta sa pagiging strategist. Ngunit may babala. Ang kaalaman na ito ay may bigat. Dahil kapag alam mo kung paano gumagana ang impluensya, may responsibilidad ka kung paano mo ito gagamitin. At dito nahahati ang tao sa pagitan ng paggamit para sa kontrol o paggamit para sa pag-unawa. Ito ang huling pagpili. Ngunit anuman ang piliin, may isang bagay na hindi na mababago. Hindi ka na bulag. Hindi ka na basta-basta nadadala. At higit sa lahat, alam mo na ang laro. Ito ang pagtatapos ng siklo. Ngunit sa mas malalim na paraan, ito ang simula. Simula ng isang bagong antas ng pag-iisip, kung saan ang bawat kilos, bawat emosyon at bawat desisyon ay hindi na basta reaksyon, kundi resulta ng malinaw na pag-unawa. At sa mundong puno ng impluensya, ang taong may malinaw na pag-unawa ay hindi basta-basta natitinag. Ito ang tunay na kapangyarihan. Tahimik, malalim, at hindi kailangang ipakita. Dahil ang tunay na kontrol ay hindi nakikita, ngunit nararamdaman. At kapag naramdaman mo na ito, alam mo na, hindi ka na bumabalik sa dati. Dahil ikaw na mismo ang sistema.